Babala, sensitibo at lubhang delikado ang mga eksenang inyong mapapanood. At lalaking ito, pinakita sa isang video kung paano niya niliyaban ang maliit na piraso ng hanger at walang ano'y ipinasok ang apoy sa kanyang bibig. Kaya ako kumain ng apoy na ilang bisis, hindi ako basta-basta makatabla ng kahit anong sakit. Nagtaka talaga ako at natakot. Oo, matras ako kasi parang nasapian. Talaga namang nakagigising sa umagang kahan natin. Hindi lang mainit na kape at pandesal ang nilalantakan niya, pati ang naglalagablab na apoy? Para daw sa mga pangkaraniwang tao, never try this at home. Dahil ang nakagagawa lang daw nito ay mga katulad niyang may superpower? Di nga. Pagkabata ko, may nararamdaman ako ng kakaiba sa aking pagkatao ko na mayroon akong tanglay na kapangyarihan katulad ng mga superhero na hinangaan ko dati. Gabi raw noong August 11, habang nagiinuman, nagkakayaan si Yo at kanyang kaibigan na gayahin ang pambihira niyang trick na pagkain ng apoy mula sa nasusunog na plastic. Yung plastic spoon na sinindihan ko, nagliliyab ng apoy, yun ang first na nakita niya. At gusto niyang mag-vlog kami, magtandim kami dalawa at kumain na rin siya ng apoy. So, naghanap ako sa bahay, wala nang natirang plastic spoon. So, nakita ko yung hanger na plastic. Kumpara daw sa plastic spoon, mas mabilis ang pagtuloy ng tunaw na hanger sa kanyang bibig. At may kasama pa raw itong apoy. Hindi ko talaga kaya yun. Parang may kapangyarihan si Brad Neil ba na kumakain ng extreme. Totoo nga kaya ito? Paano nangyaring nagkaroon ng superpower si Yo? Laking Butuan, Agusan del Norte ang 40 anyos na si Yo. At bata pa lang daw siya. Sadyang mahilig na siya sa superheroes. Bata pa ako, mahilig ako ng mga superhero, mahilig ako sa mga gaming, katulad ng Mortal Kombat, mga superhero na gumagawa ng mga tanglay na kapangyarihan. Parang gusto kong gayahin. Sa nag-aalam nga raw nakagustuhan ni Yo na maging superhero noon, muntik na siyang masunog. Sa bata pa ako, nakaranas na ako ng matinding disgrasya sa buhay ko, no? Nagkatuwaan lang po kami, naglalaro. Pagtalon ko, hindi ako nakakuan man ba, hindi ako umabot sa pinagtalunan ko, kaya na-shot po ako sa butas ng compost pit, nagliliyab ng apoy. Nasunog yung kamay ko, natapon ako sa compost pit na nagliliyab ng apoy. At swerte na lang na nasagip ako ng ninong ng papa ko. At doon nagsimula ang lahat. Dito, naisip daw ni Yo na wala siyang superpower na katulad ng mga idol niyang superhero. Dahil kasi sa nangyari, nasunog ang kanyang braso, buhok at kilay. Malaki raw naging epekto sa kanya ng pangyayaring ito. Palagi na ako kinakonvulsyon, may lagnat, may mga napaginipan na ako nga nasa lugar ng puro apoy, puro laba. Nagsimula rin daw siyang ibuli ng ibang bata. After ng pagkabuli ko, doon na nag-umpisa. Kaya ko naman yung mga sakit na naramdaman ko dati. Bakit hindi ako makatatag sa sarili ko? Bakit naman ako inapi na meron naman akong kakayahan na kaya ko nagpasan yung mga sakit sa aking katawan? Dito na raw, naramdaman ni Yo ang lakas ng loob at tibay ng sikmura para gumawa ng extreme tricks. Mula sa pagkain ng tipaklong, butiki, uod, ipis, palakambukin, hanggang sa kerosene gas, oil, at carbon black ng baterya, sinubukan niya. Nagulat nga ako eh. Ayokong tumingin kasi parang ako natatakot sa mga ginagawa niya. Siyempre, kapatid ko siya. Mas lalo raw siyang naniwala sa pambihira niyang kakayahan dahil sa isang insidente noong binata na siya. Nanood ako ng TV sa kapitbahay ko. Tapos may isang tao na wala sa pag-iisip, bumitbit ng isang patalim, yung kutsilyo, hinansak sa aking likuran, at tapos tumakbo siya. At naiwan yung kutsilyo, binitawan niyang kutsilyo sa likuran ko. At kinuha ko yung kutsilyo. Pero ang kutsilyo, hindi raw bumawon sa kanyang katawan. Sa halip ay nayupi pa raw ito. Yung sa dulo niya, yung pinakamatulis, nasira po yun. Para akong sinuntok sa likuran. Akala ko na mayroong sugat, mayroong malalim na sugat, pero wala pala. Doon ko nalaman sa sarili ko,
ano ba akong klaseng tao. Dito na raw naisip ni Yo na mag-explore pa ng ibang extreme tricks. Sa dami raw ng natikman na niya, dito raw ang focus niya na minsang naglagay sa buhay niya sa panganib. Ang apoy. Kumakain si Yo ng apoy mula sa nakasinding kandila. Nagbabagang kahoy at kung ano-ano pa. Sana na po yung katawan, ma'am. Simula pa yung kabata siguro ako. Uh-oh, nakakunot ang noo, nakanganga pa oh. Naku, alam ko na iniisip nyo. Paano nangyaring tila hindi napapasok ang dila niya kapag kumakain siya ng apoy? Well, according to science, ang ilang factors na pwedeng dahilan kung bakit natutolerate ng ating dila ang init o pagkapaso, thermal conductivity. May kakayahan ang ating dila na mas mabilis na mag-adapt sa temperatura dahil na-absorb nito ang init more evenly. Nariyan din ang sensitivity ng nerve sa ating dila. Kumpara sa ibang bahagi ng katawan, mas konti ang pain receptors ng dila. It's also used to handling hot food, kaya naman mas mababa ang heat sensation dito. Nakatutulong din ang laway o saliva para ma-cool down ang surface ng dila. Nevertheless, ang ganitong bagay, hindi dapat natin basta-basta ginagawa ha. Pwede lang ang mga eksperto at matagal nang nagsanay. Dahil pwede itong magdulot ng injury sa ating katawan. Kaya kids, never try this at home. Okay? Sinimulan niya rin kunan ng video ang ginagawang tricks. Pati post ito sa social media noong 2022. Ngayong araw, naghahanda naman siyang kumain ng apoy. Ang nagbabagang eksena, naakunan pa ng aming team. O, magayahin ha. Pasilang na video to. Plastic hanger na sinindihan ng apoy. At maging sa balat, ipinatak niya ito. Kinabukasan pa rin, gusto ko pa rin ulit-ulitin pagkain ng apoy. Ang paalala ng eksperto, usually, pag mga bata, meron silang mga favorite na mga characters, superheroes, not really based on reality but more on fantasy. Sometimes, ito ay naki-carry over na pag adults na. They feel na they lack something. Malungkot, kaya dito sila nakakakuha na ng pag-boost ng kanilang self-esteem. Pag nararamdaman nila na meron silang kakaiba na talents or skills. Kaya ito ay kanyang na-develop or na-train through the years. So, but of course, kailangan pa rin ng mas maganda sana kung masusuri talaga kung saan ba nanggagaling itong this desire. pero hindi sa lahat ng mga bagay ang pinaniniwalaan ng ating utak ay siya ring sasang-ayunan ng ating katawan. Natututunan kasi kung paano gawin yon. So may trick talaga doon. Ang problem dun sa kanya, plastic, which is toxic, no? Pagka yung plastic nasunog and papasok mo sa bibig mo, toxic siya. May mga toxins yun. Eventually, slow yun, yung pagkakalason sa kanya, paunti-unti, hindi biglaan, ano? Hindi pinapakita kung nilulunok niya ba, no? Pero kung nilulunok na yun, delikado talaga. Tandaan din mga kaa, ang paglalaro ng apoy, panganib at pwedeng magdulot ng sunog at iba pang aksidente. Siguraduhin na mayroong sapat na kagamitan sa pag-apula ng apoy tulad ng fire extinguisher or kahit simpleng tuwalya na may nabasa. At higit sa lahat, mas mabuti kung hindi na natin ito gawin kung hindi naman kinakailangan para hindi tayo magkaroon ng sunog. Sa likod daw ng lahat ng ginagawa niyo, ang talagang hangad daw niya, ang paghanga ng mga tao. Kaya sa mga idolo niyang superheroes. Sa huli, ang tip namin, huwag itong gagayain.